May isang uri ng pagtataksil na walang bakas ng lipstick, walang ibang amoy ng pabango, at walang anumang ebidensya ng pisikal na relasyon. Ngunit sa kabila nito, kaya nitong unti-unting durugin ang tiwala at sirain ng isang relasyon. Nagsisimula ito sa isang simpleng, "Kumusta ka na?" o "I'm here for you." Sa unang tingin, parang wala lang, isang normal na usapan. Pero minsan, dito nagsisimulang mabuo ang isang koneksyong unti-unting sumisira sa tiwala at samahan ninyo ng partner mo nang hindi man lang napapansin. Paano nga ba nagsisimula ang emosyonal na pagtataksil? Kailan nagiging higit pa sa pagkakaibigan ang simpleng pakikipag-chat? At bakit may mga taong nagsasabing, "Wala naman kaming ginawa," kahit unti-unti nang nawawasak ang tiwala ng kanilang partner? Ayon sa psychology, ang emotional cheating ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagtataksil. Mas malalim ito. Nangyayari ito kapag ang oras, atensyon, emosyon, at tiwalang nararapat para sa iyong partner ay unti-unti nang ibinibigay sa iba. At ang nakakatakot, madalas ay hindi ito sinasadya sa simula. Nagsisimula ito sa simpleng usapan, pagiging komportable sa isa't isa, hanggang sa dumating ang puntong mas gusto mo nang ibahagi ang iyong mga sikreto, problema, at masasayang karanasan kaysa sa iyong totoong partner. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 12 psychological signs ng emotional cheating, kung bakit ito nangyayari, at kung paano nito unti-unting sinisira ang isang relasyon. Higit sa lahat, pag-uusapan din natin kung paano ito maiiwasan at kung ano ang maaaring gawin upang ayusin ang relasyon at unti-unting maibalik ang tiwala bago pa tuluyang masira ang samahan ninyo. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Malay mo, isa o higit pa sa mga senyales na ito ay nangyayari na pala sa relasyon mo, at ang pag-unawa sa mga ito ang maaaring maging unang hakbang upang maprotektahan ang tiwala, ang samahan ninyo, at ang taong mahal mo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. At i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, relationship awareness, at self-improvement. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang emotional cheating at ang 12 psychological signs na hindi dapat baliwalain. Una, ang kahulugan ng emotional cheating. Ano nga ba ang emotional cheating? Ito ay ang pagbuo ng isang malalim na emosyonal na koneksyon sa ibang tao bukod sa iyong partner, kung saan maaaring magkaroon ng matinding attachment, pagiging sikreto, at emotional dependency. Hindi lahat ng pagtataksil ay may nakikitang ebidensya. Minsan, nagsisimula lang ito sa tahimik na pagbabago, kung kanino ka mas nagiging komportable, kung kanino ka mas bukas magbahagi ng iyong nararamdaman, at kung sino ang unang hinahanap mo kapag may problema o kahit may magandang balita. Dahil ang isang relasyon ay hindi lang nasusukat sa pisikal na katapatan, kundi pati na rin sa kung saan natin ibinibigay ang ating emosyon, oras, at tiwala. At kapag ang isang tao ay komportable na ibahagi ang kanyang mga sikreto, problema, at damdamin sa iba kaysa sa sariling partner, maaaring ito ay isang senyales ng emotional cheating. Pangalawa, paano nga ba nagsisimula ang emotional cheating? Hindi ito madaling mapansin. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga lihim, mga bagay na ikinukwento mo sa isang partikular na tao, pero pinipili mong itago sa iyong partner dahil alam mong masasaktan siya at maaaring magdulot ito ng malaking problema kapag nalaman niya. Unti-unting, nagiging bukas ka sa kanya kaysa sa totoo mong partner. Mas komportable kang ikwento sa kanya ang iyong mga problema, nararamdaman, at mga personal na karanasan sa buhay mo. At habang lumalalim ang koneksyong iyon,
mas nagiging mahirap na ring maging ganap na tapat sa iyong partner. Kung mas pinipili mong itago ang koneksyong iyon kaysa maging tapat tungkol dito, maaaring senyales ito na unti-unti mo nang tinatawid ang manipis na linya sa pagitan ng pagkakaibigan at emosyonal na pagtataksil. Pangatlo, bakit ito nangyayari? Ang emotional void. Bakit nga ba nangyayari ang emotional cheating? Ayon sa psikolohiya, ang emotional cheating ay hindi palaging nagsisimula sa pisikal na atraksyon. Madalas, nag-uugat ito sa mga emosyonal na pangangailangan na hindi niya nararamdaman sa kanyang kasalukuyang partner. Kapag ang isang tao ay pakiramdam niyang hindi siya napapakinggan, hindi nauunawaan, hindi na pinapahalagahan, o palaging kulang ang oras na inilalaan sa kanya ng kanyang partner, unti-unti siyang nagiging bukas sa isang taong nagbibigay sa kanya ng atensyon, pag-unawa, at emotional comfort. Hindi ito ibig sabihin na tama ang emotional cheating. Ipinapakita lamang nito kung bakit mahalagang pag-usapan at tugunan ang emosyonal na pangangailangan ng isa't isa bago pa lumala ang problema. Pang-apat, ang epekto ng dopamine at paghahanap ng validation. Kapag may isang partikular na tao na nagbibigay sa iyo ng atensyon at nagpaparamdam na pinapahalagahan ka, maaaring magkaroon ito ng epekto sa reward system ng utak at maglabas ito ng dopamine, isang kemikal na may kaugnayan sa kasiyahan at motivation. Ang validation na nakukuha mo mula sa taong iyon ay maaaring magbigay ng panandaliang saya dahil parang nasa honeymoon stage pa ang inyong koneksyon. Puro tamis, atensyon, at magagandang pakiramdam pa lamang. Madaling makita ang isang tao bilang perpekto kapag wala pa kayong pinagdadaan ng mabibigat na responsibilidad, tampuhan, at hindi pagkakaunawaan na karaniwang dumarating sa isang seryosong relasyon. At dahan-dahan, nagiging isang bagay na paulit-ulit mong hinahanap ang panandaliang comfort na ibinibigay ng isang partikular na tao. At dito pumapasok ang tunay na panganib. Kapag ang atensyon at saya na nakukuha mo sa isang partikular na tao ay unti-unti nang pumapalit sa emosyonal na koneksyon na dapat ay binibigay mo sa totoo mong partner. Panglima, ang comparison trap. Kapag nagsimula ang emotional cheating, unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga taong nasa paligid mo. Ayon sa psikolohiya, ito ang tinatawag na comparison trap. Unti-unti mong ini-idealize ang isang partikular na tao dahil ang madalas mo lamang nakikita ay ang kanyang magagandang katangian, kabaitan, at atensyong ibinibigay sa iyo. Samantala, ang totoo mong partner ay nakikita mo araw-araw, kasama ang mga totoong responsibilidad, hindi pagkakaunawaan, at mga hamon sa buhay. Dahil dito, hindi mo namamalayan na ikinukumpara mo na pala ang totoo mong partner sa isang partikular na tao. At kapag pinili ng isip mo ang ilusyon ng pagiging perpekto kaysa sa realidad ng isang tunay na relasyon, doon unti-unting lumalamig ang emosyonal na connection sa iyong partner. Pang-anim, karaniwang depensa. Wala namang kaming ginagawang masama. Isa sa mga karaniwang depensa sa emotional cheating ay ang linyang, wala naman kaming ginagawang masama, nag-uusap lang kami. Ngunit ayon sa psikolohiya, hindi lamang ang ginagawa ang mahalaga, kundi pati na rin kung saan mo inilalaan ang iyong oras, atensyon, at emosyon. Kapag ang mga ito ay napupunta sa isang partikular na tao kaysa sa iyong partner, unti-unti ring nababawasan ang emosyonal na koneksyon at pagiging malapit ninyo sa isa't isa. At dito nagsisimulang humina ang pundasyon ng isang relasyon, kahit wala pang nangyayaring pisikal na pagtataksil. Pangpito, kapag lagi mong itinatanggi ang mali, gaslighting. Isa sa pinakamapanganib na epekto ng emosyonal na pagtataksil ay ang gaslighting.
Ito ay kapag paulit-ulit mong itinatanggi ang malinaw na nangyayari at ipinaparamdam sa iyong partner na mali ang kanyang iniisip o nararamdaman. Maaaring sabihin mo, nag-iisip ka lang, praning ka lang, o wala lang yon. Ngunit sa bawat pagtanggi at pagmamaliit sa kanyang nararamdaman, unti-unti mong sinisira ang tiwala niya, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa sarili niyang paghusga. Sa halip na harapin ang tunay na problema, nagsisimulang magduda ang biktima sa sarili niyang mga obserbasyon at emosyon. At dito nagsisimula lumalim ang emosyonal na sugat na dulot ng pagtataksil. Pangwalo, paano ito nagsisimula? Ang unti-unting paglabag sa hangganan. Boundary erosion. Hindi nagsisimula ang emosyonal na pagtataksil sa isang iglap. Unti-unti itong nabubuo sa pamamagitan ng tinatawag na boundary erosion o ang unti-unting paglabag sa mga hangganan ng isang relasyon. Maaaring magsimula ito sa simpleng pangungumusta hanggang sa dumating ang puntong sa isang partikular na tao mo na ikinukuwento ang mga problema mo tungkol sa iyong partner. Sinusundan ito ng mahahabang usapan hanggang 10 oras ng gabi. At bago mo pa mapansin, ang mga magagandang balita at mahahalagang pangyayari sa buhay mo ay mas inuuna mong ibahagi sa taong iyon kaysa sa totoo mong partner. Dito unti-unting lumalalim ang emosyonal na koneksyon sa isang partikular na tao habang unti-unti namang humihina ang koneksyon mo sa iyong totoong karelasyon. Pangsyam, ang role ng social media sa modernong pagtataksil. Dahil sa social media, naging madali ang pagbuo ng mga koneksyon na maaaring lumagpas sa limitasyon ng isang relasyon. Ang mga private messages, disappearing messages at late-night chats ay maaaring magbigay ng maling pakiramdam ng seguridad. Ngunit sa likod ng mga tila simpleng pag-uusap na ito, hindi mo namamalayan na unti-unti nang nabubuo ang isang malalim na emosyonal na koneksyon sa isang partikular na tao. Hindi ang teknolohiya ang ugat ng pagtataksil, ngunit maaari itong magsilbing daan upang mas madaling maitago ang mga bagay na unti-unting sumisira sa tiwala at sa relasyon. Pangsampo, ang pagkasira ng tiwala, betrayal of intimacy. Ang pundasyon ng isang malusog na relasyon ay ang emotional exclusivity, ang pagiging pangunahing sandigan at takbuhan ng isa't isa sa emosyon. Kapag binuksan mo ang puso at mga lihim mo sa isang partikular na tao sa halip na sa iyong totoong partner, unti-unti ring nabibitak ang tiwalang bumubuo sa inyong relasyon. At ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pisikal na paglayo, kundi ang unti-unting paglayo ng isip at puso ng taong mahal mo. 11. Paano malalaman kung ikaw ay nagtataksil na? Tumingin ka sa salamin at tanungin mo ang sarili mo. Kung ang lahat ng palitan ninyo ng mensahe ng taong iyon ay mababasa ng iyong totoong partner ngayon, magiging komportable ka ba? Kung ang sagot mo ay hindi, o natatakot kang malaman niya ang laman ng mga pag-uusap ninyo, maaaring senyales yon na lumagpas ka na sa mga limitasyon ng isang malusog na relasyon. Minsan, ang konsensiya ang unang nagsasabi sa atin na may mali na tayong ginagawa. 12. Ang daan patungo sa paghilom at pagbabago. May pag-asa pa bang maitama ang emosyonal na pagtataksil? Ang sagot ay oo. Ngunit ang paghilom ay nagsisimula sa tapat na pag-amin sa mga pagkakamaling nagawa. Kailangan mong putulin ang komunikasyon sa taong iyon, harapin ang mga ugat ng problema sa inyong relasyon, at maging handang ibalik ang iyong buong atensyon at pagmamahal sa taong pinili mong makasama sa buhay. Tandaan, ang tiwala ay maaaring mabuo muli, ngunit nangangailangan ito ng panahon, katapatan, at araw-araw na pagpili sa taong tunay mong minamahal. Tandaan, ang emosyonal na pagtataksil ay kadalasang nagsisimula sa mga bagay na tila walang mali siya. Ngunit kapag ang oras,
atensyon, at damdaming para sa iyong partner ay unti-unti nang ibinibigay sa iba, nagsisimulang mabitak ang pundasyon ng isang relasyon. Ang tunay na katapatan ay nagsisimula sa isip at puso, hindi lang sa kilos. Ingatan ang tiwalang ibinibigay sa iyo dahil kapag ito ay nabasag, maaari pa itong mabuo muli, ngunit hindi na tulad ng dati. Sa huli, ang bawat desisyong ginagawa natin araw-araw ang humuhubog sa kinabukasan ng ating relasyon. Kaya piliin nating maging tapat, maging responsable, at mahalin ang taong pinili nating makasama sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-on na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa iyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.